Ayun mga tol, isang mapagpalang araw sa ating lahat. So, kakauwi ko lang dito sa bahay. So, update lang ako dito sa bahay mga tol para may upload din naman ako. No? So, unang-una ay binabati ko po lahat ng mga video natin manonood sa patuloy niyo pong walang sawang pagsuporta sa akin, no? At sa lahat ng aking mga kasama. So, tungkol naman doon sa kay Marvin at kay Brad Kilaw, so, pagkatapos ko silang inihatid sa kanila ay dumiretso muna ako dito sa amin para malaman ko rin yung kalagayan ng aking asawa, dahil sa yung time na pababa na kami ay nagkataon naman na natanggap ko yung mensahe ng aking asawa na sana ay makauwi ako kaagad dahil sumasakit na yung tiyan ng aking asawa. So, dali naman akong pumunta dito sa amin. So, yun, akala ko ay manganganak na yung asawa ko, pero hindi pa pala. Sumasakit yung kanyang tiyan dahil siguro sa baka napasukan ng hangin, kaya ano kayang nakain niya, kaya medyo sumasakit yung tiyan niya. So, after naman nun, kinabukasan, hindi lang ako nakapag-video noon. So, ngayon lang ako nakapag-video dahil sa nag-sideline muna ako para may magamit din sa aking asawa. So, actually, galing lang po ako sa sa palengke. So, kakauwi ko lang ngayon. Nag-sideline muna ako doon samantala para may magamit din naman ako. So, kapag pamalingki ako, may kita naman ako kahit ano lang para pambili ng bigas. So, sa ngayon ay nandito yung asawa ko. So, medyo malaki talaga yung tiyan ng aking asawa mga tol. So, andun sa loob natutulog. So, hindi niya pa alam na nakauwi na ako. Mga ilang buwan na lang siguro na paghihintay, yung mga anak na yung asawa ko. Siguro kung hindi ako nagkakamali sa susunod na buwan, April siguro. So, malaman din natin yan. Mag-update naman ako kapag anak ng asawa ko. So, sa ngayon lang, tungkol doon sa iba kong mga kasama na naiwan pa doon sa kagubatan, at lalong-lalo na kay Remart, mula ng pagbaba ko ay wala pa akong update sa kay Remart, no? So, sa ngayon ilang araw pa, hindi ko pa alam kung kailan ako makabalik doon sa kagubatan mga tol. Kailangan ko munang mag-sideline pansamantala dito para may magamit din ako sa pang-ultrasound ng aking asawa. Dahil mga ilang buwan na lang siguro, kung hindi sa April o May, lalabas na yung anak ko, yung dinadala ng aking asawa. So, mga ilang buwan na lang, hindi ko pa na pa-ultrasound yung asawa ko. Pero yung clinic na inihanda o kung saan manganganak yung asawa ko, i-require talaga doon sa kanila na kailangan talaga na may ultrasound. So, may mga natitira pa akong ataw para makapaghanap, para magamit sa aking asawa. So, may nahanda naman akong mga damit ng bata, katulad nito na sa likuran ko, isinampay ko. So, kahapon ko pa lang ito naibili. At kaninang umaga, pinaglabhan ko. Nabili ko ito sa mga sa Yuki o Okay. So, maganda pa naman. Medyo puti pa naman. Malinis na kasi nilabhan ko kaninang umaga, alas 6 ng umaga. So, sa mga nag-request tungkol doon kay Remart, so, hintay lang kayo. So, kailangan ko munang ihanda yung ate ni Remart, no? Kailangan ko munang maghanap ng
kaunting halaga para maipa-ultrasound yung asawa ko. Tapos inaasikaso ko pa yung ano niya, yung PhilHealth ng aking asawa. So hindi ko pa alam mga tol kung kailan pa ako balik muli doon sa kagubatan. Kailangan talagang asikasuhin itong asawa ko. Malapit na kayo itong mga anak. Kailangan ko pang mag-ipon kahit kunti para may magamit din. So wala pa akong balita doon kay Raymart, no? Hindi ko pa natingnan yung mga upload. So si Marvin naman, yung kalagayan ni Marvin medyo okay naman yun. Yung pagbaba namin, naagapan naman namin yun. So iwan ko lang sa ngayon kung ano na yung kalagayan ni Marvin. Pagkatapos kasi nito mga tol, kailangan ko munang umalis para magtungo doon sa bayan o doon sa lungsod para maghanap muna ng pagkakitaan habang may nalalabi pang araw bago manganak ang iyong asawa. Kahit kunti makapag-ipon naman ako kasi aalis ako kaagad. Kailangan kong bumalik doon sa palengke. Kung nakita nyo yung mga previous ko na video, nandun ako sa palengke, yung nagbubuhat ako ng mga sak, mga kabang bigas, yung mga sako-sako. Doon kasi ako nag-sideline kapag time na wala ako sa kagubatan, kapag nakababa ako, doon talaga ako nagpunta. Mag-ano ako doon, mag-labor ng mga bigas, i-diskarga galing doon sa mga sasakyan. Sayang din yung araw natin kapag nandito lang tayo sa bahay, wala tayong ginagawa. Kahit konti-konti, at least may maano tayo, may kikitain tayo na. Kasi kapag nandun tayo sa bundok, talagang napakahirap talaga doon. So, tungkol naman doon kay mga tol, kay Tatang, hindi ko pa napuntahan. Pero mga sa sunod na araw siguro pupuntahan ko sa Tatang doon. Ngayon ko lang ginagawa itong mga tol na ipilinda ko yung ipihin ko dahil nanganganak talaga yung asawa ko. Hindi naman gaano kalakihan yung pagprinda ko. Maliit lang kasi yung sakod natin. Pero baka may dyan, baka may magtanong, baka yung akala nila na malaki yung sahod natin sa YouTube. Kunti lang talaga mga tol. Minsan nga hindi talaga ako makatanggap ng sahod sa isang buwan kapag hindi umabot ng $100. Kapag $91 lang, may standby talaga yung sahod mo sa isang buwan, hindi mo talaga makuha. Pero makuha mo naman yun pagka rating ng pangalawang buwan. Bali, mapundo lang ba? Okay lang kung medyo lumakas yung views natin, umabot hanggang yung isang video natin umabot ng 3K, kakasahod din tayo ng 3K bawat video sa loob ng isang buwan. Makakatanggap tayo dyan ng 15,000 per month o kaya 10,000 per month, depende na yun sa mga ads, lalo na kapag hindi skip yung ads, ay medyo malaki-laki yung pumapasok. So 3 buwan na talaga yung nakalipas, nakapagsahod din naman ako. Pero yun, mga nasa almost 70K per month. Kasi may kasi sinabi ko lang kasi ito mga tol, dahil nung mga time na first time kong nakasahod, may nakapagsasabi kasi sa akin na malaki daw yung mga sahod namin. Hindi lahat.
magdepende kasi yun sa views mo, tol. Kung malaki yung views mo, malaki yung papasok na revenue bawat araw sa iyo. Kaso nga lang, yung pumapasok na revenue bawat araw sa atin, kapag makapag-upload tayo ng video, nasa mga 300 o 400 lang per day. Kasi mababa yung views na, mahina kasi yung views. Buong akala kasi ng iba na malaki yung views, malaki yung sahod. Hindi ganun. Kung depende yun sa views, mga tol, doon yung makikita. May nagtanong kasi sa akin dati, o ngayon ko lang na-recall, mga tol, kung mapapanood mo itong video ko, kasi ano ito, basher kasi ito, nagsasabi sa akin na ano daw, iwan ko lang kung saan galing yung sinasabi niya, kasi may nakapagsabi daw sa kanya na ganito, nakasahod ako ng malaki, umabot ng 70,000 yung ano ko, sahod ko buwan-buwan. Sige, para malaman mo yung ano ko, yung revenue ko doon sa YouTube studio, pwede kong i-screenshot yun, tapos i-forward ko sa iyo, i-message mo ako sa Messenger nung nagsimula ako hanggang sa ngayon, kung hindi pa ako nagsasabi ng totoo. So nakatry lang ako ng pasensya na mga tol, ha. Wala na tayo sa topic. Sinasabi ko lang ito, mga tol, dahil sa yun nga, may kasi may nagsabi kasi sa akin na ganun daw kalaki yung sahod ko. Iwan ko lang kung sino nagsabi sa kanya. O try natin, i-message mo ako para malaman mo yung ko, malaman mo yung natanggap kong sahod. Kasi yung YouTube studio ko, doon nakalagay lahat ng status, yung information ko, mula sa pangalan, yung channel ko, kita yung pangalan ko, kung anong buwan, i-screenshot ko yun, tapos i-forward ko sa'yo kung totoo ba yung sabi-sabi nila sa'yo na malaki yung sahod ko. Makikita mo doon. Kapag malaman mo lang, makikita mo yun. Iwan ko lang kung ano yung papasok sa isip mo. Baka makapagsabi ka pa na paano ako nakapag-survive sa ganitong sahod bawat buwan. Kasi may araw-araw tayong pangangailangan sa ating pamilya. Baka masabi mo na bakit ako nakapag-survive na ganun lang yung natanggap kong sahod. Mabuti din naman, mga tol, na sabihin ko ito para malinaw din sa iba na walang ibang bukang bibig, kung hindi panira lang, no? Kasi yun nga, sinabi niya na may nagsabi daw sa kanya na ganun yung natanggap ko. Kahit i-screenshot ko pa ngayon, kahit na i-thumbnail ko pa ngayon sa video ito, kung gusto mo i-thumbnail ko pa, kayaan natin, mag-comment ka kung napanood mo itong video ko, para kung gusto mo talaga ng proof sa next video ko, pwede kong i-thumbnail yan para makita mo, o kaya i-screenshot ko at i-forward ko sa iyo. Yun ang totoo. Wala kasi sa akin yung hindi magsabi ng totoo. So yun, sana ay malinaw sa'yo. Mag-abot ka ng mensahe, mag-comment ka sa atin sa video ito. Kailangan mo talaga ng proof, ibibigay ko sa'yo. Abangan mo yung next video, next upload ko. Mag-comment ka, kasi babasahin ko yung mga komento kung may nag-comment na doon. Pagka okay sa'yo, kapag natabasa ako ng mensahe, kailangan mo ng proof, sa next video ko, ilagay ko stand name. So yun, sana ay malinaw sa tao na nakapagsabi sa akin ng gano'n. Maraming salamat.
magandang tanghali sa ating lahat. So God bless po. So, ingat kayo dyan, mga kababayan natin na nandyan sa ibang bansa. Hindi ko man kayo isa-isa. So, ingat kayo. Yun ang masasabi ko. God bless po. Magandang tanghali.